May mga gabi na kahit anong pilit mong matulog, hindi mo magawa. Tahimik ang paligid, pero sa loob mo ay may bagyong hindi tumitigil. Takot, pagod, tanong na walang kasagutan. Panginoon, hanggang kailan? Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na lang ang lumalaban, na kahit anong dasal mo, parang walang tugon mula sa langit. Parang tinatalikuran ka ng liwanag, at ang natitira na lang ay ang bigat ng hininga mo. Pero may isang bagay na hindi mo napapansin. Sa pinakatahimik na sandali ng iyong paghihirap, doon nagsisimulang kumilos ang Diyos. Akala mo ba nakalimutan ka niya? Hindi, ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng presensya. Ito ay pagsasanay ng iyong pananampalataya. Habang umiiyak ka, siya ay gumagawa sa likod ng mga ulap. Habang natatakot ka, siya ay naghahanda ng kapayapaan na lalampas sa lahat ng pangunawa. Pero hindi ito yung uri ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Hindi ito ginawa ng bulsa, hindi ito seguridad sa trabaho, hindi ito katahimikan dahil may sagot ka sa lahat ng problema. Ito yung kapayapaan na kahit umiiyak ka, alam mong hawak ka ng Diyos. Minsan sinusubok ng Panginoon kung kanino ka talaga umaasa. Kapag nawala ang pera, kapag bumagsak ang plano, kapag ang mga taong inaasahan mo ay biglang lumayo, sino pa ang natitira? Doon mo malalaman kung totoo nga bang nasa sentro ng puso mo ang Diyos o kung nakatayo lang ang pananampalataya mo sa kung anong kaya mong kontrolin. At doon, sa pinakamadilim na sulok ng kaluluwa mo, maririnig mo ang bulong ng Espiritu. Anak, huwag kang matakot. Ako ang kapayapaan mo. Hindi mo kailangang ipilit ang lakas. Hindi mo kailangang magpanggap na kaya mo lahat. Ang tanging hinihingi ng Panginoon ay umasa ka sa Kanya, hindi sa oras, hindi sa tao, hindi sa sarili mong plano. Dahil ang pag-asa sa Kanya ay hindi ilusyon, ito ay kalasag sa gitna ng digmaan. Habang ang mundo ay nagkakagulo, habang ang balita ay puno ng takot, habang ang puso ng marami ay lumalamig, may kakaibang liwanag na bumabalot sa mga nagtitiwala sa Diyos. Isang liwanag na hindi mapapatay ng dilim, dahil galing ito sa Kanyang presensya. Kung alam mo lang kung gaano ka minamahal ng Diyos, hindi mo hahayaang lunurin ka ng takot. May unos. May luha. Pero sa gitna ng lahat, may tinig na nagsasabing, ako ang iyong kaligtasan. Hindi mo kailangang maintindihan lahat, kailangan mo lang maniwala. Sapagkat ang pag-asa sa Panginoon ay hindi umaasa sa panahon. Ito ay paghawak sa Kanyang katapatan. Kapag ang mundo ay gumuguho, siya ay matatag. Kapag ang lahat ay nawawala, siya ay nananatili. At kung ngayon ay tila wala ka ng makapitan, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maramdaman ang Diyos para malaman na siya ay nariyan. Ang pananampalataya ay hindi laging emosyon. Ito ay desisyon. Desisyong magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Desisyong kumapit kahit nanghihina. Desisyong umasa kahit walang sagot. At sa bawat desisyong yun, doon bumababa ang Kanyang kapayapaan, tahimik, totoo, malalim. Ang uri ng kapayapaan na hindi nauunawaan ng mundo, pero mararamdaman ng pusong umaasa. Kaya huwag mong hayaan na lamunin ka ng takot, anak ng Diyos. Ang mga bagyo ay dadaan, pero ang kapayapaan ng Panginoon ay mananatili. Ang mga mata ng sanlibutan ay nakatuon sa gulo, pero ang mata ng Diyos ay nakatuon sa iyo. At sa sandaling piliin mong magtiwala, kahit wala pang pagbabago, kahit wala pang himala, may mangyayari sa loob mo. Isang tahimik na sigaw ng kaluluwa na nagsasabing, Panginoon, ako ay umaasa sa iyo. At sa mismong sandaling iyon, nagsisimulang bumaba ang kapayapaan na kay tagal mong hinahanap. Ang mga umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila, tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad, ngunit hindi manghihina. Isaiah 40:31. Ito ang pangakong bumabalot sa bawat pusong marunong maghintay sa Diyos. Isang pangakong hindi lang nakasulat sa papel, kundi nasubok sa kasaysayan ng bayan ng Israel sa bawat luha at tagumpay ng mga taong matatag na kumapit sa Diyos kahit sa kawalan ng katiyakan. Ang salitang ito ay hindi ipinahayag sa panahon ng kasaganaan, kundi sa gitna ng pagkawasak. Nang ang Israel ay nasa pagkatapon sa Babylonia, nang tila iniwan sila ng Diyos,
at ang mga panalangin ay tila lumulubog sa katahimikan ng langit. Sa panahong iyon, ang bayan ng Diyos ay pagod, hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Nakita nila ang Jerusalem na nawasak, ang templo ng Diyos na sinunog at ang kanilang kalayaan na tinanggal. Ang mga matatanda ay umiiyak sa tabi ng ilog ng Babylonia habang ang mga kabataan ay itinuro ang mga awit ng kanilang pagkabihag. Ngunit doon, sa gitna ng pagkawasak, dumating ang tinig ni Isaias, dala ang salita ng Panginoon. Huwag kang matakot, Israel, dahil ang iyong Diyos ay hindi natutulog. Siya ang magbibigay sa iyo ng bagong lakas. Isipin mo ito, ang Diyos ay hindi nangako ng agarang kalayaan. Hindi siya nagsabing bukas ay babalik agad sila sa Jerusalem. Ang kanyang pangako ay mas malalim, lakas sa gitna ng paghihintay, kapayapaan sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang kapayapaan na hindi galing sa resulta kundi sa relasyon. Iyan ang lihim ng Isaiah 4:31. Ang pag-asa sa Diyos ay hindi pagtakas sa problema, kundi pagtitiwala sa gitna nito. Hindi ito bulag na optimismo. Ito ay matatag na pananalig sa kanyang pagkatao. Kapag sinabi ng Biblia na ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas, hindi nito tinutukoy ang pisikal na lakas lamang. Ang salitang ginamit sa Hebreo para sa bagong lakas ay chalaf, na ibig sabihin ay papalitan, i-renew. Ibig sabihin, hindi mo lang nababawi ang lakas mo, binibigyan ka ng Diyos ng bago, sariwa at mas malalim na lakas, isang lakas na galing sa Kanya mismo. Kapag ubos ka na, doon siya pumapasok. Kapag wala ka nang makuha sa sarili mo, doon niya ibinubuhos ang kanyang kapangyarihan. At ang resulta, sila'y lilipad na parang mga agila. Bakit agila? Dahil ang agila ay hindi lumalaban sa bagyo, ginagamit niya ang hangin para mas tumaas. Sa halip na takasan ng unos, sinasakyan niya ito. Ganyan din ang mga nagtitiwala sa Diyos. Hindi sila ligtas sa bagyo pero ginagamit ng Diyos ang mismong bagyo para itaas sila. Kapag ang mundo ay bumabagsak, sila ay tumataas. Kapag ang lahat ay sumusuko, sila ay patuloy na lumalaban. Hindi dahil sa sarili nilang lakas, kundi dahil ang Espiritu ng Diyos ang bumubuhay sa kanila araw-araw. Ang pangakong ito ay hindi para sa mga malalakas, kundi para sa mga pagod. Hindi para sa mga may sagot, kundi para sa mga nagtatanong. Hindi para sa mga perpekto, kundi para sa mga nasasaktan. Dahil ang tunay na pag-asa sa Panginoon ay lumalago sa lupa ng kahinaan. Kapag inaamin mong hindi mo kaya, doon mo mararanasan na kayang-kaya niya. Kapag bumibigay ka, doon mo makikita na siya ay matatag. Kaya ang mensahe ng Isaiah 40 ay hindi lang magtiwala, kundi magpahinga sa pagtitiwala. Ngayon, ilapat mo ito sa buhay mo. Ilang beses ka nang napagod sa kakaisip. Ilang gabi ka nang umiiyak dahil sa takot na baka hindi mo kayanin. Ilang beses mo nang tinanong kung nasaan ang Diyos sa gitna ng gulo. Kagaya ng Israel, marahil pakiramdam mo ay nakalimutan ka na niya. Pero tandaan mo, ang Diyos na nagsalita noon ay siya pa rin ngayon. Hindi nagbabago ang kanyang kabutihan at hindi napuputol ang kanyang pangako. Ang kapayapaan na ipinangako niya noon sa mga bihag ng Babylonia ay parehong kapayapaang ibinubuhos niya sa iyo ngayon. Kapag sinabi niyang ang umaasa sa akin ay tatakbo, ngunit hindi mapapagod, hindi ibig sabihin ay wala ka nang mararamdamang sakit o pagod. Ang ibig sabihin ay sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang lakas na bumabangon sa loob mo. Hindi mo maipaliwanag pero naroon isang lakas na galing sa itaas, tahimik pero totoo. Ito ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa mga marunong maghintay sa Kanya. Hindi ito resulta ng mga sagot, kundi bunga ng presensya, at dito mo mauunawaan ang misteryo ng pag-asa. Hindi ito pagtakas sa sakit, kundi pagharap dito na may pananalig na may Diyos na mas malaki kaysa lahat ng problema mo. Sa panahon ng digmaan, siya ang kapayapaan. Sa panahon ng gutom, siya ang tagapagkaloob. Sa panahon ng pagkalito, siya ang liwanag. Kaya't kapag sinabi ng Biblia, ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng kapayapaan, ito ay paanyaya, hindi para tumakas, kundi para kumapit.
Dahil sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang mga umaasa sa Kanya ay hindi kailanman magigiba. At kapag inihambing mo ang mundong puno ng kaguluhan ngayon sa pangakong ito, makikita mong hindi nagbago ang prinsipyo ng Diyos. Kung noon ay tinulungan niya ang Israel sa pagkabihag, ngayon ay tinutulungan niya ang bawat puso na bihag ng takot, depresyon at kawalang pag-asa. Pareho pa rin ang layunin niya, ang bigyan ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sistema, pera o kahit sino. Ang kapayapaang ito ay hindi lang para sa isip mo, kundi para sa buong pagkatao mo. At kapag tinanggap mo ito, mararanasan mong totoo ang kanyang sinabi, ang umaasa sa akin ay hindi kailanman mapapahiya. At doon nagsisimula ang hiwaga ng kanyang presensya. Kapag wala ka ng lakas, pero patuloy ka pa ring umaasa. Sapagkat sa bawat paghinga mo, siya ang dahilan kung bakit hindi ka pa sumusuko. Sa bawat umaga na nagigising ka kahit pagod, siya ang nagbibigay buhay. At sa bawat luha mong bumabagsak, siya ang nagsasabi, anak, hindi pa tapos. Ako ang kapayapaan mo. At kapag sinimulan mong isapuso ang pangakong iyon, mapapansin mong kahit ang bagyo ay may dalang biyaya. Dahil sa gitna ng unos, natututo kang lumipad, hindi dahil wala ng hangin, kundi dahil natutunan mong sumabay sa ihip nito, kasama ang Diyos. At doon mo malalaman na ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng lahat. At kapag tinanggap mo iyon, handa ka nang tuklasin kung paano ang pangakong ito ay nabubuhay sa mismong panahon mo ngayon. Kapag tiningnan mo ang mundo ngayon, parang hindi mo na alam kung saan kukuha ng kapayapaan. Araw-araw, balita ng digmaan, krisis at kahirapan. Ang mga tao ay pagod na kahit walang ginagawa, takot kahit walang banta, at desperado kahit may trabaho. Sa bawat kanto ng lungsod, may taong nag-aalala kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. May ina na hindi na alam kung paano papakainin ang mga anak niya. May ama na tahimik na umiiyak sa loob ng banyo dahil hindi niya maipakita ang bigat ng kanyang mga pagkukulang. At kung tutuusin, lahat tayo ay may bahagi ng ganitong kwento. Ang pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, kulang pa rin. At sa ganitong mundo, sinong hindi manghihina? Kapag paulit-ulit mong naririnig ang salitang krisis, pagtaas ng presyo, karamdaman na panganib, parang unti-unti ring bumababa ang iyong tiwala sa kinabukasan. Pero dito pumapasok ang mensahe ng Diyos. Ang umaasa sa akin ay magkakaroon ng bagong lakas. Ang pag-asa ay hindi kasinungalingan, ito ay sandigan. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng problema, kundi pananatili ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Isipin mo ito, noong panahon ni Isaias, ang Israel ay pagod at bihag, pero sinabi ng Diyos, huwag kang manghina. Ngayon, ibang panahon na, pero parehong kalagayan. Hindi na Babylonia ang humahawak sa atin, kundi takot, utang, pagkalito, at pagod sa loob. Parehong espiritu ng pagkaalipin, iba lang ang anyo. Pero ang parehong Diyos na nagpalaya noon, siya rin ang nagbibigay ng kapayapaan ngayon. Hindi siya nagbago. Kaya kapag nararamdaman mong tila wala ng direksyon ang buhay mo, tandaan mo, ang pag-asa sa Panginoon ay hindi pagtakas, ito ay labanan ng pananampalataya. Ang taong may pag-asa sa Diyos ay hindi man laging masaya, pero siya ay matatag. Hindi siya immune sa luha, pero hindi siya nauubos ng lungkot. Kapag bumabagsak siya, may kamay na laging bumabangon sa kanya. Iyon ang pagkakaiba ng umaasa sa Panginoon sa umaasa sa sarili. Ang una ay nananatiling matatag kahit walang sagot. Ang pangalawa ay mabilis sumuko kapag walang resulta. Marami ngayon ang sumusubok hanapin ang kapayapaan sa pera, sa relasyon, sa trabaho, sa mga bagay na pansamantala. Pero bakit kahit mayaman na hindi pa rin mapakali? Bakit kahit may asawa na, may kakulangan pa rin sa puso? Bakit kahit may bahay at sasakyan, parang laging may kulang? Dahil ang kapayapaan na hinahanap ng kaluluwa mo ay hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo. Tanging ang presensya ng Diyos ang makapupuno niyan.
Kaya kung ngayon ay nasa gitna ka ng unos, huwag mong isipin na tapos ka na. Maaring ito ang sandali na gusto ng Diyos na tumigil ka sa kakahanap ng kontrol at magsimulang magtiwala. Ang pag-asa sa Kanya ay hindi palaging nangangahulugang may agad na sagot. Minsan ito ay kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Kapayapaang habang umiiyak ka, mararamdaman mong ligtas ka. Kapayapaang habang wala ka pang solusyon, alam mong may plano siya. At kung minsan, darating ang pagsubok para ipakita kung sino ang tunay mong sinasandigan. Kapag ang sistema ng mundo ay bumagsak, trabaho, pera, mga relasyon, doon mo makikita kung ang puso mo ba ay nakatayo sa buhangin o sa bato. Dahil ang pag-asa sa Panginoon ay parang paglalagay ng pundasyon sa gitna ng bagyo. Hindi ito glamorous, pero ito ang dahilan kung bakit hindi ka matitinag. Ang mga umaasa sa Panginoon ngayon ay hindi iba sa mga Israelitang iyon noon. Sila rin ay nasa gitna ng kaguluhan, tinatawanan, pinanghihinaan ng loob. Pero ano ang pagkakaiba? Pinili nilang maniwala kahit walang nakikitang resulta. At iyon din ang tinatawag ng Diyos sa atin ngayon. Kapag ang mundo ay sumisigaw ng takot, piliin mong sumigaw ng pananampalataya. Kapag sinasabi ng iba na wala, ng pag-asa, tumayo ka at sabihin mong meron dahil buhay ang Diyos. Ang tunay na pag-asa ay hindi nakabase sa emosyon, kundi sa karakter ng Diyos. At dahil siya ay tapat, kahit anong mangyari, hindi ka mawawala. Kung siya ang nagbibigay ng hininga araw-araw, bakit mo iisipin na hindi kanya kayang bigyan ng lakas? Kung siya ang lumalang ng dagat, bakit mo iisipin na hindi kanya kayang patnubayan sa alon ng problema mo? Kapag nakatingin ka sa paligid, puro kaguluhan ang makikita mo. Pero kapag tumingin ka sa itaas, makikita mong may isang Diyos na hindi natitinag kahit anong mangyari sa lupa. Iyan ang sekreto ng kapayapaan, hindi nakabase sa sitwasyon, kundi sa direksyon ng tingin mo. Kung lagi mong tinitingnan ang problema, lalaki ito. Pero kapag lagi mong tinitingnan ang Diyos, liliit ang takot mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Kapag sinabi mong, Panginoon, hindi ko na kaya, pero nagtitiwala ako sa iyo, iyon na ang panimulang punto ng tunay na kapayapaan. Ang mundo ay nagtuturo ng kayang-kaya mo, pero ang Diyos ay nagtuturo ng hindi mo kailangang kayanin mag-isa. At sa bawat araw na pinipili mong umasa, may himalang nangyayari, hindi mo man makita agad, pero nararamdaman mo sa loob. Mas nagiging matatag ka, mas nagiging mapayapa, mas nagiging buo ang puso mo. Iyan ang kapangyarihan ng pag-asa sa Panginoon. Ang mga bagyo ng buhay ay hindi mawawala, pero ikaw ay nagbabago. Dati, ang maliit na problema ay nagpapayanig sa iyo. Ngayon, kahit malaki, kalmado ka. Hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil alam mong may Diyos na hindi bumibitaw. Kaya sa panahong ito na puno ng gulo at kawalan ng katiyakan, piliin mong maging taong may pag-asa. Huwag kang sumabay sa takot ng marami. Sumabay ka sa kapayapaan ng Diyos. Dahil sa huli, kapag lahat ay natatakot, ang mga nagtitiwala sa Kanya ang magiging ilaw. At kapag ang mundo ay pagod na sa paghahanap ng kasagutan, ikaw ay magiging buhay na patunay ng Kanyang pangako na ang pag-asa sa Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa pinakamahirap na panahon. At kung iisipin mong ito ay para lamang sa mga banal, nagkakamali ka. Ang kapayapaan ng Diyos ay para sa mga sugatan, pagod at wasak, dahil doon siya lumalapit. Kung ngayon ay ikaw iyon, tandaan mo, hindi aksidente na naririnig mo ito. Ang Diyos ay muling bumubulong sa puso mo, kagaya ng sinabi niya noon sa Israel, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. At kapag tinanggap mo iyon ngayon, makikita mong kahit sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaang dumadaloy na hindi kayang ipaliwanag dahil ito ay galing sa Kanya.
May isang babae sa probinsya ng Batangas na matagal nang nananalangin. 7 taon na siyang walang trabaho at bawat araw ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ang asawa niya ay tricycle driver pero madalas ay walang pasahero. Isang gabi, habang naglilinis ng kusina, napaupo siya at napahawak sa ulo, umiiyak. Panginoon, hanggang kailan? Hindi ko na kaya. Sa katahimikan ng gabi, dumating ang isang kakaibang kapayapaan, hindi mula sa mga sagot, kundi mula sa presensya. Kinabukasan, tumawag ang kaibigan niyang hindi na niya nakausap ng matagal, nag-aalok ng maliit na negosyo sa pagtitinda. Hindi ito himalang nagpayaman, pero nagsimula siyang makatulog ng mahimbing, hindi dahil sa pera, kundi dahil alam niyang kumikilos ang Diyos. Ganito, gumagalaw ang Diyos. Minsan hindi mo napapansin, pero habang ikaw ay umiiyak, siya ay naghahanda. Ang pag-asa sa Panginoon ay hindi laging nagdadala ng instant na solusyon. Minsan, ito ay kapayapaang ibinubulong sa gitna ng bagyo. At tulad ni Elias sa disyerto na pagkatapos tumakbo mula kay Jezebel, ay naupo sa ilalim ng puno at nagsabing, Panginoon, kunin muna ang buhay ko. Pagod na siya, gutom, walang direksyon. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinakain siya ng tinapay at pinahinga. Wala pang sermon, wala pang misyon, pahinga muna. At pagkatapos niyang makatulog, muling dumating ang tinig ng Diyos. Bumangon ka, Elias, mahaba pa ang lalakarin mo, ganyan ang Diyos. Hindi siya agad nagbibigay ng direksyon kapag ang puso mo ay pagod. Inuunan niyang buuin ang loob mo. Kaya sa tuwing nakakaranas ka ng katahimikan sa gitna ng problema, huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos. Baka iyon ang oras na pinapatahimik niya ang bagyo sa loob mo bago niya ayusin ang bagyo sa paligid mo. Isang ina sa Davao ang nagbahagi ng kanyang kwento. Nawalan siya ng anak sa karamdaman at 6 na buwan siyang halos hindi lumabas ng bahay. Araw-araw ay luha, galit at tanong, Panginoon, bakit? Pero isang gabi habang nakikinig siya ng isang lumang awitin tungkol sa pag-asa, napahinto siya at napaluhod. Hindi nawala ang sakit pero may dumating na kakaibang kalinawagan. Ang anak mo ay nasa akin. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding lungkot, nakatulog siya ng payapa. Hindi dahil nawala ang kirot kundi dahil naramdaman niyang kahit sa pagkawala, naroon pa rin ang Diyos. At hindi lang mga simpleng tao ang nakaranas nito. Si Pablo mismo bilanggo sa Roma, nagsulat ng mga salitang puno ng pag-asa. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maipaliwanag ay mag-iingat sa inyong puso. Filipos 4:7. Isipin mo, isang taong nakatali sa tanikala, ngunit siya pa ang nagtuturo kung paano magkaroon ng kapayapaan. Iyan ang bunga ng pag-asa sa Diyos. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon, kundi sa connection mo sa Kanya. May isa pang lalaki sa Quezon City na minsan ay nawalan ng lahat. Negosyo, bahay, reputasyon. Isang araw, habang naglalakad sa ilalim ng ulan, sabi niya sa sarili, wala na. Pero habang tumitingin siya sa kalangitan, may dumaan na matandang lalaking nagbigay sa kanya ng maliit na papel. Nakasulat doon, ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Hindi niya kilala ang matanda, pero iyon ang naging turning point ng buhay niya. Bumalik siya sa simbahan, nagsimulang magbasa ng salita at unti-unting bumangon. Hindi dahil nagkaroon siya ulit ng pera, kundi dahil nakatagpo siya ng kapayapaan na hindi kayang bilhin. At kung babalikan mo ang Biblia, ganyan din ang mga kwento ng mga naniwala. Si Abraham ay tumanda ng walang anak, pero hindi siya sumuko sa pangako. Sa loob ng mga dekada ng paghihintay, natutunan niyang umasa sa Diyos kahit wala siyang nakikitang resulta. Si Jose ay ibinenta ng sariling mga kapatid, nakulong at nakalimutan, pero sa kulungan mismo, ang kapayapaan ng Diyos ay nagbantay sa kanya hanggang sa siya ay maging tagapamahala ng Ehipto. Si Daniel ay itinapon sa kuweba ng mga leon, ngunit sa halip na matakot, nanahimik siyang nananalig. At sa umaga, nang makita siyang buhay, ang hari mismo ang nagsabing, tunay na ang Diyos ni Daniel ay buhay.
Ang lahat ng kwentong ito ay iisa lang ang mensahe. Ang pag-asa sa Panginoon ay hindi kailanman sayang. Ang kapayapaan ay dumarating hindi kapag natapos ang bagyo, kundi kapag pinili mong magtiwala habang may ulan pa. Maraming beses, ang mga himala ay hindi mga kakaibang kaganapan. Minsan ito ay simpleng kakayahang ngumiti kahit umiiyak ka o manatiling kalmado habang lahat ay nagkakagulo. Iyon ay kapayapaan ng Diyos sa buhay mo. May isa pang lalaki na nakilala sa kanilang barangay bilang taong laging galit. Lagi siyang nagrereklamo, laging puno ng inis. Pero isang araw, nadatnan siya ng mga kapitbahay na tahimik na naglilinis ng maliit na kapilya sa kanto. Nang tanungin siya, ngumiti lang siya at sinabing, "Hindi ko alam, parang may kapayapaang bumababa tuwing nagdarasal ako rito." Mula noon, araw-araw siyang nagdarasal doon at unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Ang dati niyang galit ay napalitan ng katahimikan. Hindi dahil nawala ang problema niya, kundi dahil natutunan niyang magtiwala. Ganyan gumagalaw ang Diyos sa mga simpleng sandali ng pananampalataya. Kapag pinipili mong umasa kahit walang dahilan, kahit walang malinaw na sagot, doon nagbubukas ang pintuan ng kapayapaan. Ang mga himala ay hindi laging kaguluhan ng liwanag o malalaking tanda. Minsan, ito ay tahimik na paghinga na may kasamang pananalig. Minsan ito ay isang bulong sa gabi na nagsasabing, "Ako ang iyong lakas," at kung iisipin mo, wala pa sa kanila ang perpekto. Lahat sila ay may takot, may duda, may sugat. Pero ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, naghahanap siya ng totoo. Kapag ang puso mo ay totoo sa Kanya, dun siya dumarating. Sa bawat kwento ng pagbabago, may iisang ugat. Ang taong iyon ay umasa. Hindi sa sarili, hindi sa tao, kundi sa Diyos. At kung ngayon ay may bahagi ng buhay mong tila hindi na maaayos, pamilya, kalusugan o pananalapi, tandaan mo ang mga kwentong ito. Ang parehong Diyos na tumugon noon ay tutugon din ngayon. Ang parehong kapayapaang ibinuhos niya noon ay ipapaagos din niya sa iyo. Hindi mo man makita kung paano, pero makikita mong totoo siya. Dahil ang mga umaasa sa Panginoon ay hindi lamang nakaliligtas, sila ay nagiging patotoo ng kanyang kabutihan. At sa bawat patotoong iyon, may tinig na pare-pareho mong maririnig, "Hindi ako iniwan ng Diyos." Sapagkat sa dulo ng lahat ng sakit, doon mo madidiskubre ang pinakamalaking katotohanan na ang kapayapaan ay hindi resulta ng kawalan ng gulo, kundi presensya ng Diyos sa gitna ng lahat. At habang naririnig mo ang mga kwentong ito, marahil ay naiisip mong, "Kaya rin siguro ito mangyari sa akin." At oo, tama ka. Sapagkat ang kaparehong Diyos na kumilos sa kanila ay siya ring kumikilos ngayon sa buhay mo, sa oras na ito, sa gitna ng lahat ng iyong pinagdadaanan. Ang pangakong ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas ay hindi lamang simpleng paalala ng pag-asa. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos na umuukit mula pa noong una hanggang sa wakas ng panahon. Kung babalikan mo ang Biblia, makikita mo na mula Genesis hanggang Apokalipsis, iisa ang linya ng kwento. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at sa bawat henerasyon, binibigyan niya ng kapayapaan ang mga marunong magtiwala sa kanya. Hindi ito pangakong limitado sa panahon ni Isaias. Ito ay pangakong nakaugat sa puso ng Diyos, isang kapayapaang nilaan niya sa lahat ng nagtitiwala noon, ngayon, at sa darating pang panahon noong panahon ni Isaias. Ang bayan ng Israel ay nasa gitna ng pagkatapon, tila pinabayaan ng Diyos, ngunit sa gitna ng kawalan, ipinahayag niya ang isang pangakong walang hanggan, "Ang aking mga salita ay hindi babalik na walang kabuluhan." Isaiah 55:11. Sa mismong sandali ng paghihirap, ibinunyag niya ang plano niya, hindi lamang kaligtasan mula sa Babylonia, kundi kaligtasan mula sa kasalanan, mula sa takot, mula sa lahat ng pumipigil sa tao na maranasan ng tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan na ito ay ipinangako niya hindi lang sa isang bansa, kundi sa buong sangkatauhan at sa pagdating ni Kristo. Ang pangakong iyon ay nagkatawang tao. Nang dumating si Jesus, siya mismo ang naging katuparan ng salitang iyon. "Ako ang inyong kapayapaan,"
Efeso 2:14. Ang mga Hudyo noong panahon niya ay naghihintay ng isang Mesiyas na magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano, pero ang dumating ay isang tagapagligtas na nagpalaya mula sa mas malalim na pagkakabihag, ang pagkabihag ng puso. Sa kanyang mga salita, ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Juan 4:27. Ito ang karugtong ng propesya ni Isaias. Ang pag-asa sa Panginoon ay nagbibigay ng bagong lakas dahil ang mismong Panginoon ay naging lakas ng tao. At sa kasaysayan ng mundo, nakikita natin kung paanong ang pangakong ito ay paulit-ulit na tinutupad. Nung panahon ng mga apostol, habang hinahabol sila, kinukulong at pinapatay dahil sa pananampalataya, sila ay patuloy na umaawit. Sa loob ng kulungan, si Pablo at Silas ay umaawit ng papuri sa kalagitnaan ng gabi at biglang yumanig ang lupa, nabuksan ng mga tanikala at nakalaya sila. Hindi lamang ito kwento ng kalayaan sa pisikal, kundi simbolo ng kalayaang espiritual na ibinibigay ng kapayapaan ng Diyos sa mga umaasa sa Kanya. Ang kadena ay simbolo ng takot at ang pag-asa ay ang sandatang nagwawasak nito. Kung titingnan mo ang mga propesiya, mapapansin mong lahat ng ito ay umiikot sa iisang layunin, ang ibalik ang kapayapaan na nawala sa Eden. Nang nagkasala si Adan, nawala ang kapayapaan ng tao sa Diyos. Pero mula noon, nagsimula na ang plano ng kaligtasan. Sa mga propeta tulad ni Jeremias, Daniel at Isaias, paulit-ulit ang mensahe. May araw na darating na ang Diyos ay magbibigay ng bagong puso sa kanyang bayan. Isang pusong marunong magtiwala, hindi natitinag ng takot. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ezekiel 36:26. Ito ang larawan ng tunay na kapayapaan, hindi panlabas, kundi panloob. Ngayon sa panahon natin, tila muli tayong nasa gitna ng Babylonia. May mga digmaan, tagutom, takot at kasinungalingan. Yung matudusak ay nabubuhay sa ingay ng impormasyon at reklamo. Pero ang mga propesya ay malinaw. Ang mga magtitiwala sa Panginoon ay mananatiling matatag. Daniel 12:10. Habang ang mundo ay lumulubog sa kaguluhan, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay lalong lumiliwanag. Sa Apokalipsis, makikita natin ang larawan ng mga mananampalatayang tumayo sa gitna ng paghihirap. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanila ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng anuman. At kung titingnan mo ng mabuti, ang pangakong ito ay hindi lamang nakaraan o hinaharap, ito ay kasalukuyan. Sa bawat pagsubok na dumarating ngayon, sa bawat takot na kumakain sa puso ng marami, naroroon pa rin ang parehong mensahe. Ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Kapag tumingin ka sa mga pangyayari, pandemya, digmaan, gutom, krisis, tila walang kapayapaan. Pero kapag tumingin ka sa Diyos, makikita mong lahat ng ito ay bahagi ng kanyang mas malawak na plano, ang paghahanda sa kanyang mga anak na maging matatag sa panahong darating. Ang mga propeta ay nagsalita ng kapayapaan hindi dahil madali ang buhay nila, kundi dahil nakita nila ang dulo ng lahat. Nakita ni Daniel ang mga kaharian na babagsak, ngunit sinabi niyang, ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Daniel 2:44. Nakita ni Isaias ang mga nasyon na maglalaban, ngunit narinig niya ang tinig ng Diyos na nagsabi, ako ay laging kasama mo. Nakita ni Juan sa Apokalipsis ang mga salot, lindol at dilim, pero sa dulo ng lahat, nakita niya ang bagong langit at bagong lupa, kung saan walang luha, walang sakit, at ang Diyos mismo ang kapayapaan. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa kanila, ito ay para sa iyo. Kapag binabasa mo ang mga propesyang ito, hindi ito kwento ng takot, kundi ng katiyakan. Dahil kung paanong tinupad ng Diyos ang bawat salita niya noon, gayon din niya tutuparin ngayon. Kung paano niyang pinanatili ang Israel sa gitna ng pagkatapon, gayon din niya iingatan ang iyong puso sa gitna ng krisis. Kung paano niya pinatayo ang kanyang bayan mula sa abo,
Gayon din niya ibabangon ang iyong pananampalataya mula sa pagod. Kaya kapag nakikita mo ang mga balitang nakakatakot, mga lindol, digmaan, gutom at kasamaan, huwag kang matakot. Ang lahat ng ito ay hindi katapusan, kundi paalala, ang Diyos ay kumikilos. At sa bawat taong umaasa sa Kanya, may kapayapaang hindi kayang wasakin ng alinmang pangyayari. Ang mga propesiya ay hindi para takutin tayo, kundi para patatagin tayo. Ang mga salita ni Isaias ay muling umaalingaw-ngaw ngayon. Ang mga umaasa sa Panginoon ay lilipad na parang mga agila. Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, sila ay itataas hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil sa kamay ng Diyos. At kapag sinimulan mong makita ang lahat sa lente ng Kanyang plano, mapapansin mong ang mga pangako niya ay konektado mula sa pangako kay Abraham hanggang kay Kristo, hanggang sa mga propesiyang dumarating pa. Ang iisang tema ay ito: ang pag-asa sa Panginoon ay palaging magbubunga ng kapayapaan kahit sa dulo ng lahat. Kaya huwag mong isipin na maliit lang ang pangakong ito. Ang katagang magkakaroon ng bagong lakas ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis ngayon, kundi paanyaya na maging bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Isang plano ng pagtubos, ng liwanag at ng walang hanggang kapayapaan. At kung ngayon ay tila hindi mo pa ito maramdaman, tandaan mo, ang mga propesiya ay laging totoo kahit hindi mo pa nakikita ang katuparan. Ang araw ng kapayapaan ay darating. Ngunit para sa mga umaasa sa Panginoon, nagsisimula na ito ngayon sa loob, sa puso, sa pananampalataya. At doon mo mauunawaan, ang pag-asa sa Kanya ay hindi lang paghawak sa kasalukuyan, kundi pagtitiwala sa hinaharap na Siya mismo ang bumabalangkas. Sapagkat sa Kanyang mga kamay, kahit ang kaguluhan ay nagiging daan tungo sa katuparan ng kapayapaan. May mga gabi na tahimik ang paligid, pero ang isip mo ay parang digmaan. Nagtatanong ka kung totoo ang pangako ng Diyos, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Baka ilang taon ka nang nananalangin para sa kagalingan, pero mas lalo pang lumalala ang sakit. Baka matagal mo nang hinihingi ang trabaho o kabuhayan, pero parang mas dumarami lang ang utang. Baka araw-araw mong sinasabi, Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan, pero ang tanging dumarating ay pagod at luha. At minsan sa pinakatahimik mong panalangin, lumalabas ang tanong na pilit mong itinatago, Panginoon, nasaan ka? Hindi mo kailangang mahiya sa tanong na iyan, sapagkat kahit ang mga taong pinili ng Diyos ay dumaan sa parehong tanong. Si Job na matuwid sa harap ng Diyos ay sumigaw, bakit ako pinahihirapan? Si Jeremias ay umiyak at nagsabing, bakit tila malayo ka, Panginoon? Si Habakuk ay nagtanong, hanggang kailan ko sisigaw ng tulong? Kahit ang mga propeta na nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos ay nakaranas ng katahimikan ng langit, ang tanong na bakit ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya. Minsan ito ay sigaw ng pusong pagod, ngunit patuloy na umaasa. Ngunit may sagot ang Biblia sa ganitong uri ng pananahimik ng Diyos. Sabi ni Habakuk 2:3, ang pangitain ay naghihintay sa takdang panahon. Bagaman tila mabagal, hintayin mo ito sapagkat tiyak na darating at hindi maaantala. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nasisira, pero may oras silang itinatakda. Ang problema ay gusto natin ng mabilis, samantalang ang Diyos ay nagtatrabaho sa ritmo ng kawalang hanggan. Sa Kanya walang delay, lahat ay eksakto. Kapag hindi pa dumarating, ibig sabihin may tinuturo pa Siya. Madalas hindi mo nakikita ang kamay Niya dahil Siya ay gumagawa sa ugat, hindi sa ibabaw. Kapag nagdasal ka ng kapayapaan, hindi Niya agad tinatanggal ang problema, tinatanggal Niya muna ang takot sa loob mo. Kapag humingi ka ng kaginhawaan, hindi Niya agad binabago ang sitwasyon, binabago Niya muna ang puso mo. O nga panalangin ka na hindi lang tungkol sa pagtanggap ng sagot, kundi sa proseso ng pagbabagong ginagawa ng Diyos habang naghihintay ka. Tingnan mo si Abraham, pinangakuan ng anak, pero 40 taon siyang naghintay bago dumating si Isaac. Sa pagitan ng pangako at katuparan, nagkaroon ng katahimikan, pagdududa at pagkakamali. Pero kahit ganon, tinupad ng Diyos ang Kanyang salita. Si Jose pinangako ang magiging pinuno,
Pero bago niya iyon maranasan, dumanas muna siya ng pagtataksil, kulungan at pag-iisa. At nang sa wakas ay nakatayo siya bilang gobernador ng Ehipto, doon niya naintindihan lahat ng sakit ay paghahanda. Walang nasayang. At ikaw, marahil ngayon ay nasa gitna ng iyong kulungan. Hindi literal, pero nakakulong ka sa mga pangamba, sa mga tanong na walang kasagutan. Pero tandaan mo, kahit sa loob ng kulungan, hindi tumigil si Jose sa pag-asa. At sa tamang panahon, ginamit ng Diyos ang kulungan bilang tulay patungo sa palasyo. Ganon din ang ginagawa niya sa iyo. Ang mga luha mo ngayon ay hindi patunay ng pagkabigo, kundi binhi ng pag-asa na tutubo sa oras na itinakda niya. Marami ring pagkakataon na ang hindi agad na pagtugon ng Diyos ay proteksyon. Minsan, ang hindi pa ngayon ay paraan niya ng pagsabing hindi mo pa kaya. Kung ibibigay niya agad ang hinihiling mo habang hindi pa handa ang puso mo, baka masira ka ng sagot kaysa mapalakas. Ang kabagalan ng Diyos ay hindi kawalan ng kanyang pagmamahal. Ito ay paraan niya ng paghubog sa iyo. Sa bawat araw ng paghihintay, binubuo niya ang iyong pananampalataya hanggang maging matatag ito na kahit wala ka pang nakikitang resulta, alam mong siya ay tapat. Kaya huwag mong isipin na ang katahimikan ng Diyos ay kawalang pansin. Ang mga bulong na hindi mo marinig ay minsan ay tinig na nagsasabing, "Anak, magtiwala ka." Kapag tila hindi siya sumasagot, baka gusto niyang marinig mo muna ang sarili mong puso. Kapag tila wala siyang ginagawa, baka gusto niyang makita mo kung paano siya kikilos sa tamang oras. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa bilis ng sagot, kundi sa tibay ng pagtitiwala. Si Pedro ay lumakad sa tubig, pero lumubog nang tumingin siya sa alon. Ganyan din tayo. Kapag nakatingin tayo sa problema, lumulubog tayo. Pero kapag nakatingin tayo kay Jesus, nananatili tayong nakatayo kahit sa gitna ng unos. Ang duda ay hindi kasalanan, pero kapag pinayagan mong lamunin ka nito, mawawala ang kapayapaan mo. Ang sikreto ay hindi alisin ang takot, kundi ipaalala sa sarili na may Diyos na mas malaki kaysa sa takot mo. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi laging agad-agad, pero palaging totoo. Sabi ni 2 Pedro 3:9, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan, kundi siya ay mapagpasensya. Sa bawat araw na tila walang nangyayari, tandaan mo may nangyayari, sa langit may gumagalaw. Ang mga panalangin mong akala mo'y bumagsak sa sahig ay inaayos niya sa kanyang oras. Ang mga panahong tila tahimik ay sandali ng paghahanda, at kung minsan ang pananampalataya ay parang pagtatanim. Hindi mo agad nakikita ang bunga, pero sa ilalim ng lupa lumalalim na ang ugat. Kapag pinipilit mong buksan ang lupa para tingnan kung tumutubo, masisira mo ang proseso. Ganyan din sa pag-asa sa Diyos. Kailangang magtiwala ka sa hindi mo nakikita. Ang pananampalataya ay pagtanggap na kahit walang ebidensya, alam mong siya ay kumikilos. Kaya kapag pakiramdam mo ay wala kang maramdaman, kapag parang tahimik ang langit, huwag kang bibitaw. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi tanda ng pagtalikod, kundi ng kanyang pagtitiwala sa iyo. Alam niyang kakayanin mo. Ang bawat araw ng pag-asa ay isang patunay na ang Espiritu niya ay nasa loob mo. Nagbibigay ng lakas kahit pagod ka na. At sa oras na ito, kahit hindi mo pa nakikita, ginagawa na niya ang imposible. Ang pag-asa sa Panginoon ay parang paglalakad sa dilim na may hawak na lampara. Hindi mo nakikita ang dulo, pero sapat ang liwanag para sa susunod na hakbang. At iyon ay sapat na. Hindi mo kailangang makita ang buong plano. Kailangan mo lang magtiwala na ang kamay na humahawak sa iyo ay hindi kailanman bibitaw. Dahil kahit tila wala kang naririnig, tandaan mo, sa pagitan ng mga katahimikan, naroon ang Diyos at siya ay tapat. Ang pangakong ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas ay hindi lamang salita para tandaan. Ito ay prinsipyo para isabuhay. Maraming tao ang alam ang bersikulong ito, pero iilan lang ang talagang namumuhay dito araw-araw. Dahil ang pag-asa sa Diyos ay hindi automatikong dumarating,
Ito ay pinipiling hakbang sa gitna ng takot, desisyong inuulit araw-araw. Ang Diyos ay hindi humihingi ng perpektong pananampalataya. Humihingi siya ng puso na handang magtiwala kahit walang kasiguraduhan. Kaya kung gusto mong maranasan ang kapayapaang ipinangako niya, kailangan mong lumakad sa direksyon ng pagtitiwala, hindi lang sa panalangin, kundi sa praktikal na pamumuhay. Una, alalahanin mo araw-araw ang kanyang pangako. Gumising sa umaga at sabihin mo sa sarili, ang Panginoon ang aking lakas, hindi ako manghihina. Ang salita ng Diyos ay hindi dekorasyon, ito ay sandata. Kapag paulit-ulit mong binibigkas ang kanyang pangako, unti-unti mong binabago ang direksyon ng iyong isip. Ang mga salita mo ay nagiging pader laban sa takot. Kapag natutunan mong ipahayag ang katotohanan kahit wala ka pang nakikitang pagbabago, doon nagsisimulang gumalaw ang pananampalataya. Pangalawa, sanayin mong tahimik ang puso mo sa gitna ng ingay. Maraming tao ang hindi makarinig sa Diyos dahil masyado silang abala sa mga tunog ng mundo. Reklamo, takot, balita, social media. Pero ang kapayapaan ay dumarating lamang sa pusong marunong manahimik. Bago ka magreklamo, bago ka matakot, huminga ka at sabihin, Panginoon, nandito ka. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong kahit walang himala, may kakaibang katiwasayan na bumabalot sa iyo. Pangatlo, piliin mong magtiwala sa bawat hakbang kahit hindi mo alam ang susunod. Ang pananampalataya ay parang paglalakad sa dilim na may hawak na lampara. Hindi mo nakikita ang dulo, pero sapat ang liwanag para sa susunod na hakbang. Hindi mo kailangang malaman ang lahat, sapat nang alam mong kasama mo ang Diyos. Kapag sinimulan mong ipagkatiwala ang mga maliit na bagay, matututo kang ipagkatiwala ang malalaki. Ang kapayapaan ay hindi galing sa pagkontrol, kundi sa pagsuko. Pang-apat, alamin mong ang pag-asa ay may kasamang kilos. Ang pagtitiwala ay hindi tamad na paghihintay. Ito ay aktibong pagsunod kahit walang kasiguraduhan. Kapag sinabi ng Diyos na magpatawad, patawarin mo kahit masakit. Kapag tinawag kanyang tumulong, tumulong kahit walang kapalit. Kapag inudyukan kang magbigay, magbigay kahit kulang. Dahil sa bawat kilos ng pananampalataya, nagbubukas ng daan ang Diyos para dumaloy ang kanyang kapayapaan. Panglima, magpasalamat kahit sa gitna ng kakulangan. Ang pasasalamat ay ang tunog ng puso na may pag-asa. Kapag natutunan mong magpasalamat sa maliit, binubuksan mo ang sarili mo sa mas malaking biyaya. Sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, magpasalamat. 1 Thessalonica 5:18. Hindi ibig sabihin nito na magpasalamat ka dahil sa problema, kundi magpasalamat ka sa Diyos na mas malaki kaysa problema. Kapag ang puso mo ay marunong magpasalamat, hindi ka madaling magambala ng takot. Pang-anim, palitan mo ang iyong mga iniisip. Hindi mo mapipigilan ang alon ng mga negatibong ideya, pero maaari mong piliin kung alin ang papayagan mong manatili. Kapag pumasok ang takot, salubungin mo ng salita ng Diyos. Kapag may pumasok na duda, sagutin mo ng katotohanan. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya ako iiwan. Ako ay kanyang anak. Ang mga katagang ito ay parang espada na lumalaban sa bawat pagsalakay ng kawalan ng pag-asa. Pampito, paligiran mo ang sarili mo ng mga taong may pananampalataya. Mahirap umasa kapag mag-isa ka. Pero kapag nasa paligid mo ang mga taong naniniwala sa kabutihan ng Diyos, lumalakas ang loob mo. Maghanap ng komunidad ng mga kapwa mananampalataya na marunong magdasal at makinig. Dahil minsan, kapag pagod ka ng manalangin, sila ang magiging tinig ng pananampalataya para sa iyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi laging dumarating sa katahimikan. Minsan, dumarating ito sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya para alalahanin ka na hindi ka nag-iisa. Pangwalo, tanggapin mong ang kapayapaan ay hindi isang pakiramdam, kundi isang posisyon. Kapag umaasa ka sa Panginoon, hindi mo kailangang maramdaman na payapa ka para maging payapa. Ang kapayapaan ay desisyon, Panginoon. Kahit magulo, pipiliin kong maniwala. Kapag sinasabi mo ito araw-araw, natututo ang puso mong magtiwala kahit hindi ramdam. At sa paglipas ng panahon, ang kapayapaan ay hindi na lang salita,
nagiging ugali, nagiging paraan ng pamumuhay. Ngayon, subukan mong isagawa ito. Sa umaga, bago mo buksan ang cellphone, buksan mo muna ang Biblia. Basahin ang Isaias 4:31 at ipanalangin ito. Panginoon, bigyan mo ako ng bagong lakas ngayon. Sa tanghali, kapag naramdaman mong pagod ka o puno ng alalahanin, huminto sandali at huminga ng malalim. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako nag-iisa. Sa gabi, bago matulog, ilista mo ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malaki, kahit maliit na bagay tulad ng hininga o pagkain. Sa bawat araw na ginagawa mo ito, mararanasan mong dahan-dahan kang nagbabago. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa mga araw na malakas ka, kundi para rin sa mga sandaling pagod ka na. Kapag napagod ka, huwag mong isipin na lumayo ka sa Kanya. Baka iyon ang sandaling pinakamalapit siya kapag hindi mo na kayang magdasal. Sabihin mo lang sa puso mo, Panginoon, umaasa pa rin ako. Ang ganitong panalangin, kahit walang salita, ay sapat na para marinig niya. Kaya't sa gitna ng kaguluhan ng buhay, piliin mong magtiwala. Sa bawat paghinga, ipaalala sa sarili, ang Diyos ay tapat. At kapag paulit-ulit mong sinasabi ito, kahit mahina, kahit umiiyak, unti-unti mong mararamdaman ang kanyang kapayapaan. Ang iyong mga problema ay hindi agad mawawala, pero ikaw ay magbabago. Magiging tahimik ang loob mo sa gitna ng ingay. Magiging matatag ka kahit mahina. At sa wakas, mauunawaan mong ang tunay na pag-asa ay hindi paghihintay ng himala, kundi pamumuhay bilang patunay na ang Diyos ay sapat. Kaya't ngayon, simulan mo. Isulat mo sa puso mo ang pangako. Ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sabihin mo ito araw-araw hanggang sa maramdaman mong bumabalik ang sigla mo. Huwag mong hayaang nakatali ang pananampalataya mo sa takot. Palitan mo ito ng tiwala. Dahil bawat hakbang na may tiwala ay hakbang papalapit sa kapayapaan. At kapag natutunan mong mamuhay sa ilalim ng pangakong iyon, hindi lang kapayapaan ang matatanggap mo, kundi bagong lakas, bagong pananaw, at bagong simula. Sapagkat sa bawat umaasa, ang Diyos ay laging tapat. Ngayon ang sandali na hindi mo lang pakinggan ang salita ng Diyos. Ito ang oras para maranasan mo ito. Sa lahat ng iyong pinagdaanan, sa lahat ng luha at pagod, may isang tawag na malinaw, tumayo ka sa pananampalataya. Hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito ngayon. Ang Panginoon ay kumakatok sa puso mo, hindi para sisihin ka, kundi para palayain ka mula sa bigat na matagal mo nang dala. Sinasabi niya sa iyo ngayon, anak, panahon na para ipagkatiwala mo sa akin ang lahat. Isara mo sandali ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Sa bawat hinga, isipin mong pinapalitan ng Diyos ang pagod mo ng kanyang kapayapaan. Sa bawat paghinga, ipaalala sa sarili, hindi ko kailangang kayanin mag-isa. Ang Espiritu ng Diyos ay naririto, hindi sa malayong simbahan, kundi sa mismong lugar kung saan ka nakaupo ngayon. Siya ang kapayapaang hindi mo kayang ipaliwanag, pero mararamdaman mong totoo. Ngayon, ilagay mo ang kamay mo sa iyong dibdib at sabihin mo ng tahimik, Panginoon, sa iyo ko isinusuko ang lahat. Sabihin mo ito ng totoo, hindi bilang ritual, kundi bilang desisyon. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng kinatatakutan mo, lahat ng bagay na matagal mo nang sinusubukang kontrolin. Ibigay mo sa Kanya ang mga sakit na hindi mo maunawaan, ang mga tanong na wala pang sagot. Sabihin mo, Panginoon, ako'y pagod, pero umaasa pa rin ako sa iyo. Habang sinasabi mo ito, isipin mo ang libo-libong tao na ngayon ay nakikinig din ng mensaheng ito, sabay-sabay na nagbubukas ng kanilang mga puso. Hindi ka nag-iisa. Maraming kaluluwa sa buong mundo ang sabay mong humihinga, sabay mong nananalig. Ang parehong Diyos na nakikinig sa iyo ngayon ay nakikinig din sa kanila. Ito ang katawan ni Kristo, isang sambayanan ng pananampalataya, sabay-sabay na sumisigaw sa langit, Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa
At habang nagkakaisa ang pananalig ng kanyang mga anak, bumababa ang kapayapaan ng Diyos sa mga tahanan, sa mga ospital, sa mga kalsada, sa mga pusong basag. Ang hangin ay nagiging daluyan ng kanyang presensya. Ang mga salitang Panginoon salamat ay nagiging awit ng libu-libong kaluluwa na sabay-sabay na kumakapit. Ang mga luha mo ay hindi mahina. Iyan ay wika ng kaluluwang naririnig ng langit. Kaya ngayon, sa katahimikan ng sandaling ito, hayaang marinig ng Diyos ang iyong puso. Sabihin mo sa Kanya kung saan ka nasasaktan, kung saan ka natatakot, kung saan ka nawawala. Hindi mo kailangang gumamit ng magagandang salita, sapat na ang katapatan. Sapat na ang isang simpleng, Panginoon, tulungan mo ako. Dahil sa sandaling iyon, tumutugon na siya. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong panalangin, naghihintay siya ng pusong totoo. Ngayon ay oras na ng pagtanggap. Isipin mo na inilalagay mo sa kanyang mga kamay ang lahat ng bagay na nagpapabigat sa iyo. Ang mga utang, ang takot, ang pagkabigo, ang karamdaman, lahat ng ito isuko mo. Habang ginagawa mo iyon, sabihin mo sa sarili, hindi ko kontrolado ang lahat, pero kontrolado ito ng Diyos. Sa simpleng pananalig na iyon, may himalang nangyayari. Ang mga pader na matagal nang nakatayo sa puso mo ay unti-unting bumabagsak. At sa kanilang lugar, pumapasok ang kapayapaang hindi mo kayang bilhin o likhain, kapayapaang ibinibigay lamang ng Diyos. Ngayon, buksan mo ang iyong mga palad. Isang simpleng kilos, pero makapangyarihan. Parang sinasabi mo, Panginoon, tinatanggap ko. Tinatanggap ko ang kapayapaan na ipinangako mo. Tinatanggap ko ang lakas na galing sa iyo. Tinatanggap ko ang bagong simula. At habang bukas ang iyong mga palad, isipin mong ibinubuhos niya mula sa langit ang liwanag ng kanyang presensya, liwanag na pumapasok sa bawat sugat. Bawat sugat na ngayon ay nagiging patotoo. Ngayon ay panahon na ng pananampalatayang buhay. Hindi mo kailangang maramdaman ang lahat para maniwala. Kailangan mo lang magdesisyon. Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, nagtitiwala ako. Dahil ang pananampalatayang iyon ang magbubukas ng pintuan para sa mga himala. Kapag sinimulan mong sambitin ito araw-araw, hindi lang sa isip kundi sa gawa, makikita mong unti-unti kang binabago ng Diyos mula sa loob palabas. At kung gusto mong gawin itong higit pa sa personal na panalangin, gawin mo itong pampublikong deklarasyon. Sa sandaling matapos ang video na ito, mag-iwan ka ng komento ng pananampalataya. Sabihin mo, ako ay umaasa sa Panginoon. Iyan ay hindi simpleng salita, iyan ay panata. Kapag libo-libong tao ang sabay-sabay na magsasabi nito, parang dagundong na maririnig sa langit. Isang kolektibong sigaw ng mga taong pagod na sa takot at ngayon ay pumipili ng kapayapaan. Ito na ang oras mo, hindi bukas, hindi sa tamang panahon, kundi ngayon. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi para sa mga darating na araw lang. Ito ay para sa mismong sandaling ito. Kaya't kung naririnig mo ang boses niya ngayon, huwag mo nang ipagpaliban. Sabihin mo sa puso mo, oo Panginoon, tinatanggap ko. Hayaang maramdaman ng iyong kaluluwa ang bigat na unti-unting nawawala. Ang mga takot ay napapalitan ng liwanag. Ang mga luha ay nagiging patak ng kagalingan. Ngayon ay panahon ng paninindigan. Ang iyong pananampalataya ay hindi dapat manatiling tahimik. Ibahagi mo ito. Ikwento mo sa iba ang ginawa ng Diyos sa iyo. Sabihin mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mga anak mo, ang pag-asa sa Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan. Dahil habang sinasabi mo ito, lalo itong lumalalim sa loob mo. Ang kapayapaan ay lumalago kapag ibinabahagi. At sa bawat taong makaririnig, isang bagong puso na naman ang nagigising sa katotohanan ito, na ang Diyos ay buhay, tapat, at handang magbigay ng kapayapaan sa lahat ng umaasa sa Kanya. Kaya ngayon, sa mismong sandaling ito, tanggapin mo ang tawag ng langit.
Huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito na hindi ka tumugon. Isara mo ang mata mo, ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Ako ay umaasa sa iyo at habang sinasabi mo ito, mararamdaman mong may dumadaloy na kapangyarihan sa iyong kaluluwa, hindi emosyon, kundi presensya. Iyan ang tanda na ang Diyos ay gumagalaw. Iyan ang simula ng bagong kabanata ng iyong pananampalataya. Isara mo ang iyong mga mata. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib. Huwag kang magmadali. Ito ang oras ng pakikipagtagpo sa Diyos. Ang lahat ng naririnig mong ingay sa paligid, hayaan mong humupa. Ang lahat ng iniisip mong alalahanin, isuko mo muna. Ngayon ay panahon ng panalangin. Hindi isang formal na ritual, kundi isang taimtim na paglapit sa presensya ng Diyos na laging tapat sa kanyang mga pangako. Panginoon, naririto kami ngayon, pagod, sugatan, at minsan ay naguguluhan. Pero isa lang ang malinaw, ikaw ang aming pag-asa. Sinabi mo sa iyong salita, ang mga umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila. Kaya ngayong gabi, ngayong sandaling ito, tinatanggap namin ang pangakong iyon. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil tapat ka o Diyos. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat tahanang puno ng problema, ibuhos mo ang katahimikan ng iyong espiritu. Sa mga pusong may kaba, palitan mo ng lakas at kapanatagan. Sa mga isip na puno ng takot, ilagay mo ang katiyakan na galing sa iyo. Pinanghahawakan namin na sa iyo, walang nasasayang. Lahat ng luha ay may layunin, lahat ng paghihintay ay may dulo. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang bawat nananalangin ngayon. Ang ina na umiiyak para sa kanyang mga anak, yakapin mo siya. Ang ama na nawalan ng trabaho, bigyan mo ng bagong daan at bagong pag-asa. Ang kabataang naguguluhan sa direksyon ng buhay, gabayan mo siya. Ang may karamdaman na parang nauubos na ang lakas, ibalik mo ang sigla sa kanyang katawan at pag-asa sa kanyang kaluluwa. Ang mga may sugat sa puso dahil sa kawalan, iparamdam mo na hindi sila iniwan. Ama, binibigkas namin ngayon ang iyong pangako, hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Ang salitang iyon ay aming sandigan. Kaya sa gitna ng dilim, tinataasan namin ang aming mga tinig at sinasabi, Ikaw ang aming liwanag. Sa bawat taong nawalan ng pag-asa, ngayon ay binubuksan namin ang aming mga puso para sa iyo. Ipaalala mo sa amin, O Diyos, na kahit tila walang kasagutan, Ikaw ay kumikilos. Panginoon, hinihiling namin ang kapayapaan sa bawat tahanan na may kaguluhan. Pumasok ka sa mga pamilyang nag-aaway at ibalik mo ang pag-ibig. Sa mga mag-asawang halos sumuko, paalalahanin mo sila ng unang araw na nagmahalan sila sa ilalim ng iyong biyaya. Sa mga anak na naliligaw ng landas, tawagin mo pabalik sa iyong mga bisig. Sa mga may kapatid o magulang na may tampo, wasakin mo ang pader ng sama ng loob at palitan ng kapatawaran. Sa bawat taong nagdurusa dahil sa kakulangan, Ama, Ikaw ang aming tagapagtustos. Hindi kami magtitiwala sa ekonomiya kundi sa iyong kabutihan. Sabi mo, aking pupunuin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa aking kayamanan sa kaluwalhatian. Kaya't sa mga walang trabaho, buksan mo ang pinto ng oportunidad. Sa mga nalulunod sa utang, bigyan mo ng paraan at katalinuhan upang makabangon. Sa mga nagtatago ng kahirapan sa ngiti, yakapin mo at palakasin. At sa mga may karamdaman, Panginoon, inilalapit namin sila sa iyo ngayon. Ang mga nasa ospital, ang mga may karamdaman sa puso, baga o kaisipan, abutin mo sila ngayon. Sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang kagalingan sapagkat sinabi mo, sa pamamagitan ng aking mga sugat, kayo ay gumaling. Ang bawat sakit na nagdala ng takot ay mapalitan ng pananampalataya. Ang bawat pagod na katawan ay mapunuan ng bagong lakas mula sa langit. At sa mga pusong wasak, sa mga kaluluwang nawalan ng gana, Panginoon, pumasok ka ngayon. Punuin mo ang bawat puwang na iniwan ng sakit. Ang iyong presensya ang siyang magpupuno sa bawat kawalan.
Hinihiling namin hindi lamang kaginhawaan, kundi kalayaan, kalayaan mula sa mga tanikala ng takot, ng pagkakasala, ng pagdududa. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat. Wala na kaming hawak, kundi ang iyong pangako. Ngayon, Ama, kami ay nagkakaisa bilang isang tinig ng pananampalataya. Libo-libong puso, sabay-sabay na nagsasabing, Panginoon, kami ay umaasa sa iyo. Naririnig mo ang bawat tinig kahit ang mga walang salitang lumalabas. Naririnig mo ang bawat buntong hininga, bawat patak ng luha. At alam naming sa mga sandaling ito ang langit ay kumikilos. Ang mga panalangin ay hindi bumabagsak sa lupa, umaakyat ito sa iyong trono. Ngayon, Panginoon, aming idinideklara sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang kapayapaan ay bumababa sa bawat nananalig ngayon. Ang takot ay lumalabas at ang lakas ng espiritu ay pumapasok. Ang mga pusong pagod ay muling nabubuhay. Ang mga isip na magulo ay nagiging tahimik. Ang mga kaluluwang nawalan ng direksyon ay nakikita muli ang liwanag, Ama. Pinasasalamatan ka namin sa iyong katapatan. Kahit madalas kaming nag-aalinlangan, hindi ka bumibitaw. Kahit lumalayo kami, sinusundan mo pa rin kami ng iyong pag-ibig. Kaya ngayong sandaling ito, kami ay bumabalik sa iyo, buong puso, walang alinlangan. Tinatalikuran namin ang takot, tinatanggap namin ang kapayapaan, tinatalikuran namin ang pagdududa, tinatanggap namin ang pananampalataya, tinatalikuran namin ang pagod, tinatanggap namin ang bagong lakas. At sa huli, Panginoon, itinatanghal namin na walang kapangyarihan ang mundo na kayang agawin ang kapayapaang bigay mo. Ang bawat isa sa amin ay iyong hawak, bawat isa ay iyong minamahal. Kaya't ngayon, buong pananalig naming sinasabi, ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Ngayon, Panginoon, kami ay sabay-sabay na sumasambit, Amen. Ako ay naniniwala. At habang binibigkas ito ng libo-libong dila, bumubuo ito ng isang tinig na umaabot sa langit, tinig ng mga anak ng Diyos na muling nagtitiwala. Amen, Amen, at Amen. Tahimik na ngayon ang paligid, ngunit may kakaibang kapayapaan na nananatili. Hindi ito ang uri ng katahimikan na dulot ng kawalan ng problema, kundi ang kapayapaang bunga ng presensya ng Diyos. Sa sandaling ito, mararamdaman mong parang may mainit na yakap na bumabalot sa iyo. Hindi nakikita, pero totoo. Ang Panginoon ay naroon at sinasabi niya sa puso mo, Anak, tapos na ang bagyo sa loob mo. Ako ang iyong kapayapaan. Madalas nating kalimutan, ngunit kailangang lagi nating tandaan, ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo sa kanyang mga pangako. Maaaring hindi mo pa nakikita ang katuparan, ngunit tiyak na darating ito sa tamang oras. Sapagkat nasusulat, ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling, ni anak ng tao upang magsisi. Ang kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Bilang 20:23-19, ang bawat salita niya ay may bigat ng langit at bawat pangako niya ay may tatak ng katuparan. Kaya't kung nakaramdam ka man ng pagdududa kanina, ngayon ay hayaang palitan ito ng katiyakan. Hindi mo kailangang takutin ang hinaharap sapagkat ang Diyos na may hawak ng bukas ay siya ring kasama mo ngayon. Sabi sa Isaiah 41:10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Hindi ito pangakong may kondisyon. Ito ay katiyakang nakabatay sa kanyang kabutihan. Ngayon isipin mong nasa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang iyong pamilya, ang iyong kinabukasan, ang iyong mga luha. Wala sa mga iyon ang nasasayang. Bawat dasal mo ay narinig, bawat luha mo ay binilang. Sabi ng awit 56:8, Itinatala mo ang aking mga pag-iyak. Ang mga luha ko ay nasa iyong sisidlan. Ganun kalapit ang Diyos. Hindi siya malayo. Siya ay isang bulong lang ang layo. Kapag muling dumating ang takot, alalahanin mong may Diyos na nananatiling tapat kahit kailan. Sabi sa 2 Korinto 11:20, sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay natupad sa Kanya. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng sinabi ng Diyos ay may katuparan. Kaya't kapag sinabi niya na bibigyan Kanya ng kapayapaan, huwag kang mag-alinlangan, hawakan mo ito, yakapin mo ito, at ipamuhay mo ito.
Isipin mo ang larawan ng isang tahanan na puno ng liwanag. Ang mga dating sigawan ay napalitan ng tawanan. Ang dating gulo ay napalitan ng panalangin. Ang dating takot ay napalitan ng katiwasayan. Iyan ang epekto ng kapayapaang galing sa Diyos. Hindi ito lumilipas, hindi ito nadadala ng panahon. Kapag ang Diyos ang nagbigay, walang kapangyarihan ng mundo para agawin ito. Kaya kahit dumating muli ang unos, kahit magbago ang paligid, huwag kang mangamba. Ang kapayapaang binigay ng Diyos ay mananatili. Tulad ng sabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay mag-iingat sa inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi mo kailangang maintindihan lahat. Kailangan mo lang maniwala. Ang pananalig ay hindi kailanman mawawalan ng saysay sa harap ng Diyos. Ngayon ay huminga ka ng malalim. Sa bawat paghinga, isipin mong tinatanggap mo ang bagong lakas na galing sa Kanya. Sa bawat paghinga, maramdaman mong unti-unting nabubura ang bigat ng iyong dibdib. Ito ang himala ng kapayapaan, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Dahil kung paanong pinigilan niya ang alon sa dagat nang sabihin niya, tumahimik ka, ganun din niya pinatatahimik ang unos sa loob mo. At sa oras na ito, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi nakabase sa iyong kakayahan, kundi sa Kanyang likas na kabutihan. Kapag nadarama mong muli ang pagod, bumalik ka lang sa Kanyang mga salita. Basahin mo ulit ang Kanyang mga pangako. Ipaalala mo sa iyong kaluluwa, ang Diyos ay tapat at hindi niya ako pababayaan. Hindi mo kailangang magmadali. Ang kapayapaan ay dumarating dahan-dahan tulad ng pagsikat ng araw. Minsan hindi mo mapapansin agad pero unti-unti mong mararamdaman. Ang liwanag ay muling papasok sa puso mo. At kapag naramdaman mo yon, huwag mo nang pakawalan. Gamitin mo ito bilang sandigan sa mga susunod na araw. Ngayon ay panahon ng pagpapahinga sa Kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano para makamit ang kapayapaan. Tanggapin mo lang. Sabihin mo sa iyong sarili, ang Panginoon ay sapat. Sa Kanyang presensya, walang pagkabalisa, walang kawalan, walang takot. May katiyakan na kahit magulo ang mundo, ligtas ka sa Kanya. Kaya bago matapos ang gabing ito, ipikit mong muli ang iyong mga mata. Isipin mong nasa harap ka ng Diyos. Wala ng takot, wala ng pagod, tanging kapayapaan. Marinig mo sa Kanyang tinig, anak, ako ang iyong kapahingahan. At sa mga salitang iyon, alam mong kahit bukas ay may mga hamon pa rin, handa ka na. Sapagkat dala mo na ang Kanyang presensya at dala mo na rin ang Kanyang kapayapaan. Ito ang kapanatagan ng puso na umaasa sa Diyos. Ang katiyakang kahit hindi mo alam ang lahat ng sagot, hawak mo pa rin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailanman. Ngayon habang bumabagal ang tibok ng iyong puso at humuhupa ang bigat ng iyong isip, alalahanin mo kung saan nagsimula ang lahat sa pangakong ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Iyan ang mensahe ng buong paglalakbay na ito, na ang pag-asa sa Diyos ay hindi ilusyon, kundi katotohanan na kumikilos. Ang kapayapaang ibinibigay niya ay hindi panandalian. Ito ay pundasyong matibay kahit yumanig ang mundo. Kung sa mga nakaraang sandali ay naramdaman mong pinahinga ka ng Diyos, alamin mong iyon ay simula pa lamang ng bago niyang ginagawa sa iyong buhay. Ngayon, alam mo na ang pag-asa sa Panginoon ay nagbibigay ng kapayapaan kahit sa pinakamatinding bagyo. Hindi niya pinangakong mawawala ang problema, pero tiniyak niyang hindi ka niya iiwan sa gitna nito. Sa bawat luha, nandiyan siya. Sa bawat gabi ng katahimikan, naririnig niya ang sigaw ng iyong kaluluwa. Sa bawat sandaling tila bumibigay ka na, siya mismo ang umaalalay. Kaya kahit hindi mo makita kung paano matatapos ang lahat, huwag kang bibitaw. Dahil sa likod ng lahat ng nangyayari, may Diyos na nagtatakda ng bawat hakbang mo. Kung may isang katotohanan kang kailangang baunin, ito, tapat ang Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi napapako, hindi nagbabago. Noong una pa man hanggang ngayon, siya ay pareho, mapagmahal, matatag, maaasahan.
Kaya't sa bawat paghinga mo mula sa sandaling ito, ipaalala sa sarili, hindi ako nag-iisa. Ang Diyos ay kasama ko. Yan ang dapat mong panghawakan kapag bumalik ang takot, kapag muling dumilim ang paligid. Ang kapayapaan ay hindi sa kawalan ng unos, kundi sa presensya niya sa gitna ng unos. Ngayon gusto kitang hikayatin na huwag mong itago ang liwanag na natanggap mo. May ibang tao ngayon na nasa parehong dilim na pinagdaanan mo at baka ikaw ang kasagutan sa kanilang panalangin. Ibahagi mo ang mensaheng ito. Sabihin mo sa kanila, may pag-asa pa. Ang Diyos ay tapat. Dahil bawat salitang iyan ay binhi ng pananampalataya na maaaring magbago ng buhay. Kung gusto mong patuloy na tumanggap ng ganitong mga mensahe ng lakas at pag-asa, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito, araw-araw tayong lumalakad sa liwanag ng mga pangako ng Diyos. At bago mo isara ang video na ito, gawin mo ang isang bagay. Mag-iwan ka ng deklarasyon ng pananampalataya sa mga komento. Isulat mo, "Ako ay umaasa sa Panginoon." Huwag mo itong isipin bilang simpleng salita. Ito ay panata, ito ay panalangin, ito ay pagpapatunay sa langit na ikaw ay naninindigan sa kanyang mga pangako. Kapag libo-libong tinig ang sabay-sabay na magsasabi niyan, ang langit ay maririnig at ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa gitna ng kanyang bayan. Tandaan mo, dito hindi ka nag-iisa. Bawat video na tulad nito ay panalangin na bumabalot sa iyo. Bawat komento ng pananampalataya ay patunay na may mga kapatid kang lumalaban kasama mo. At sa bawat panalangin, sa bawat mensahe, muling ipinapaalala ng Diyos, "Anak, hindi pa tapos ang lahat. Ako ang iyong lakas, ako ang iyong kapayapaan. Kaya't bago ka umalis, ngumiti ka. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam mong panalo ka na." Sapagkat ang Diyos na nagbigay ng pangako ay siya ring Diyos na tutupad nito. Sa bawat umaga nagigising ka, dalhin mo sa puso mo ang katagang ito. Ang umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Dahil ang pangakong ito ay hindi kailanman mawawala. Ito ang katotohanang bumubuhay, umaakay at magdadala sa iyo hanggang sa dulo ng lahat.